Magandang buhay! Tayo muli ay mag-aaral ng edukasyon sa pagpapakatao 10. Pero bago tayo tumungo sa ating aralin, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng buhay. Pinupuri ka namin. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Mapagtanto rin po sana namin ang kahalagahan ng pag-aaral bilang susi sa magandang kinabukasan. Bigyan mo po ng lakas ng pangangatawan ang aming mga mahal sa buhay, lalo't higit ang aming mga magulang, at masulit namin sa dunong at karangalan ang bawat sentimong kanilang pinaghihirapan. Gabayan mo po ang aming mga guro at pamunuan upang magampanan ang mga tungkulin sa kanilang balikat na kaatang. Huwag mo po kaming pabayaan. Hawiin mo po ang kapahamakan sa aming daraanan at puspusin ng Espiritu Santo upang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa sa pangalan ni Jesus. Amen. Dumako naman tayo ngayon sa ating classroom rules. Dahil tayo ngayon ay nasa virtual or online, ilan sa mga dapat nating tandaan, i-feel natin na kahit na dapat tayo ay nasa bahay ay parang nasa eskwelahan pa din tayo. Keep yourself muted. I-unmute lamang ang ating microphone kapag tayo ay tinawag or may gustong sabihin. Makinig maigi, wala rin sanang kumakain, or may ginagawang ibang bagay habang tayo ay nagkaklase. At ang pinaka-importante, have fun and do your best. Ano nga ba ang ikalimang utos ng Diyos? Tama, ito ay ang huwag kang papatay. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tama, ito ay nagsasabing dapat natin igalang ang buhay ng bawat tao. At kaugnay nito, ang pag-aaralan natin ay tungkol pa din sa ang dignidad ng tao. Para sa ating module number 4, tayo ngayon ay nasa ika-8 linggo na ng quarter number 1. Para sa ating mga hubeto, sa module na ito, inaasahang maipamamalas mo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa. Una, napatutunayan na nakabatay ang dignidad ng tao sa kanyang pagkakabukod-tangi. Hindi siya nauulit sa kasaysayan at sa pagkakawangis niya sa Diyos, meron siyang isip at kalooban. Ikalawa, nakagagawa ng mga angkop na kilos upang maipakita sa kapwa ang itinuturing na mababa ang sarili na siya ay bukod-tangi dahil sa kanyang taglay na dignidad bilang tao. Para sa ating pagbabalik tanaw, balikan nga natin, ano nga ba ang dignidad? Naaalala niyo pa ba ang kahulugan ng dignidad? Kung babalikan natin ang ating natalakay, ang dignidad ay galing sa salitang Latin na dignitas mula sa dignus na ang ibig sabihin ay karapat-dapat. Ito ay nangangahulugang pagiging karapat-dapat ng tao sa pagpapahalaga at paggalang mula sa kanyang kapwa. Nabanggit din natin na ang dignidad ay ang dangal ng pagkatao. At mula sa ating napag-aralan, ayon kay Professor Patrick Lee, ano-ano nga ba ang mga obligasyon natin bilang isang tao na pinagbabatayan ng dahil sa dignidad? Pwede nyo bang ibigay ang mga sumusunod? Tama, sabi natin, igalang ang sariling buhay at buhay ng kanyang kapwa. Isaalang-alang din ang kapakanan ng kapwa bago tayo kumilos at pakitunguhan ng ating kapwa ayon sa iyong nais na gawin nila yung pakikitungo sa iyo. Sa inyong naaalala, ano rin ba ang ating tinatawag na golden rule? Ano nga ba ang naisipahiwating nito? Tama. Ito yung huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo, or sa Ingles, do not do unto others what you want others do unto you. Kung ano ang makakasama sa iyo ay makakasama rin sa iyong kapwa. Kung ano ang makakabuti sa iyo ay makakabuti rin sa kanya. At sinasabi sa golden rule na kinikilala nito ang karapatan ng bawat individual sa paggalang ng ating kapwa. Ating tandaan, ang prinsipyo ng dignidad pantao ay hindi lamang pagbabawal sa pagpatay o pagpapahirap sa buhay. Halip, ito ay pananawagan ng isang kultura ng buhay. Ibig sabihin, pakikiisa sa mga mahihirap para sa katarungan, kapayapaan at kabutihan ng buhay. Alam naman natin na marami ng mga kilusan o mga pampamayan ng gawaing nakikiisa sa mga mahihirap at nangangailangan ng suporta. So tumataas yung kamalayan ng mga tao sa pakikiisa at pagtuligsa sa mga korupsyon na nagiging sanhi ng paghihirap at pambibiktima sa mga mahihina sa lipunan. Tapos yung mga mahihirap at mga mahihina mismo ang nagsasama-sama upang magtulungan at makuha ang pansin ng gobyerno o mga opisyal sa mga kailangan gawin upang syempre maibsan yung paghihirap ng mga pangkat ng tao.
Tandaan din natin na ang buhay ay banal at ang dignidad ng tao ang batayan ng moral na pamumuhay ng isang lipunan. Sa kasalukuyang panahon, maraming hamon ang hinaharap sa pagtatanggol ng dignidad ng buhay. So, yung kabanalan ng buhay ay hinahamon ng mga ilan sa mga isyong napapanahon ngayon, katulad ng abortion, euthanasia, meron pang cloning, di ba? Yung embryonic stem cell at paggamit ng parusang kamatayan. Tapos isama pa natin dito yung paglalapastangan at pagkitil sa buhay ng mga biktima sa mga gera or alita ng mga iba't ibang bansa. Meron din tayong tinatawag na no human being is illegal. So sabi natin, ang dignidad ng tao ay hindi nanggagaling sa uri ng kanyang hanap buhay, kundi mula sa kanyang pagkatao. At ang tao ay siyang layunin ng mga institusyon at lipunan at hindi dapat na pagsasamantalahan or pinahihirapan. Tandaan din natin na ang tao ay dapat iginagalang ng may kabanalan. Ang ugnayan ng bawat tao ay dapat banal. Ganyan ang tao, isang banal dahil siya ay nilikang kawangis ng dakilang may lalang. Ang hindi pagkakapantay-pantay ay isang pangyayaring nakakaapekto sa dignidad ng milyon-milyong tao. Ang pantay na dignidad na dapat ipagtanggol ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng makatarungan at pantay na mga patakaran. So tandaan natin, anumang pang-aabuso sa dignidad ng tao tulad ng di makataong pamumuhay, di makatarungang pagkakakulong, pagpapaalis ng bansa, pang-aalipin, prostitusyon, pagkalakal ng mga babae at mga bata, pati na ang di mabuting pagtrato sa mga manggagawa ay nakakalason sa lipunan. Dapat din tayong magpasalamat at magdiwang sa pagkakaroon ng buhay araw-araw at pagkakaroon ng pag-asang mabuhay ng marangal. Ang mga kondisyong ito ay makikita natin sa ating paligid at ang pagkakaroon para sa ating pagkakaisa o pakikiisa sa mga paghihirap ng mga taong higit na nangangailangan ng pagmamahal at pag-aaruga. Para sa ating pag-alam sa mga natutuhan, gamit ang larawan na inyong nakikita sa inyong screen, bubuuin ang mahalagang konsepto na nahihinuha mula sa mga nagdaang gawain at mga babasahin. So inyong nakikita sa loob ng puso ay may nakalagay na dignidad ng tao na kung saan may dalawang tao, isang babae at ang isang lalaki. At sa mga palad naman o sa mga kamay ay nakikita ninyo na may nakasulat, sa isang bahagi ay may nakalagay na bukod tangi at ang sa isa naman ay wangis niya sa Diyos. So kukumpletuhin lang natin ito gamit ang mga salitang nakapaloob sa bawat larawan. So, nakabatay ang blank ng blank sa kanyang pagkaka-blank. Hindi siya nauulit sa kasaysayan at sa pagka-blank may isip at kilos loob. Magaling! Dumako naman tayo sa pangwakas na pagsusulit. Basahing mabuti ang bawat pangungusap, isulat ang salitang tama kung pahayag ay wasto at mali naman kung hindi. Una, ang tao ay isang banal dahil siya ay nilikang kawangis ng Diyos. Tama o mali? Ikalawa, ang dignidad ng tao ay nanggagaling sa uri ng kanyang hanap buhay. Tama o mali? Ikatlo, ang pagkiling sa mga maralita ay nangangahulugan na paglabanin sila sa isa't isa. Tama o mali? Ikaapat, ang pagsuporta sa mga maralita at may kapansanan ay pananagutan ng pamahalaan. Tama o mali? Ikalima, ang paggalang sa sarili ay nagpapakita ng mabuting pangangalaga sa sariling dangal. Ito ba ay tama o mali? Mahusay, binabati kita! Para sa ating pagninilay, dahil naging malinaw na sa iyo ang mga natatanging katangian ng tao at ang konsepto ng dignidad, bigyang katuturan ito sa pamamagitan ng pagninilay sa pagsagot sa tanong na, paano nga ba maiaangat ng isang kabataan na katulad mo ang kanyang dignidad at ang kanyang kapwa lalo sa mahihirap at mga katutubo? Itala ang iyong mga sagot sa pahina ng bukas na aklat na nasa ibaba. Gabay mo ang unang bilang. Una, pantay na pagtingin. Gagawa kayo katulad ng nakikita nyo sa inyong screen na isang bukas na aklat. Kayo ay magbibigay ng 5 kung paano nyo nga ba bilang isang kabataan maaangat ang dignidad ninyo at ng inyong kapwa lalo na dun sa mga maralita or mahihirap at mga katutubo. Magaling! Binabati kita! Naniniwala akong dahil sa mga kaalaman, kakayahan, kakailanganing pag-unawa at pagganap sa mga natutunan mo sa module na ito, handang-handa ka na para sa susunod na module. Ating ipagpapatuloy sa susunod na quarter ang ating mga bagong aralin. So lagi nating tandaan, manatiling mabuting tao at maraming salamat. Paalam!